And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. Eto na mga kapatid, nako po, tinitira po tayo mga kababayan ng patalikod po ng bansang China. Huling-huli sa akto mga kapatid ng ating Philippine Coast Guard na itong China mga kababayan ay gumagamit po ng submersible vessel mga kapatid para po pag-aralan mga kababayan ang ilalim ng katubigan ng Pilipinas dyan banda mga kapatid sa may West Philippine Sea. Nako mga kababayan, para bang lumalabas dito mga kapatid na minamapping na po mga kababayan ng bansang China yung ilalim ng katubigan natin dyan sa may West Philippine Sea mga kapatid para pwestuhan ng kanilang mga submarine mga kababayan na pandigma. Nako mga kababayan, buti na lang mga kapatid na agapan po ito ng ating mga Coast Guard. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel at mahilig ka sa ganitong klase ng content mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And ito guys, panoorin muna natin ang nasabing balita at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Tuhan ng China na gumagamit ng submersible research vessel sa dagat na bahagi ng Ilocos Norte. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Sa ibang bahagi naman ng West Philippine Sea, eksklusibong nasaksiyan ng GMA Integrated News ang dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Grabe, Nakatutok si Jonathan Andal. Unang beses na nakakuha ng video at ebidensya ang Pilipinas na gumagamit ang China ng deep sea submersible vessel sa loob ng ating EEZ o Exclusive Economic Zone. Ito ang Shanghai Yongshi o Deep Sea Warrior ng China. Parang maliit na submarine na kayang magsakay ng mga tao at sumisid ng hanggang 4.5 kilometrong lalim. Ito mga kapatid, itong aparato na ito ng bansang China, ito po yung ginagamit nila mga kababayan para pag-aralan nila yung ilalim ng katubigan ng West Philippine Sea. At sa pamamagitan din mga kababayan ng nasabing vessel na ito mga kapatid, pwede po nilang i-mapping mga kababayan yung ilalim ng katubigan ng West Philippine Sea mga kapatid para pagpwestuhan mga kababayan ng kanilang mga submarino. Ganon po yung vessel na yan mga kapatid. At ang mas worst pa dito mga kababayan, hindi natin alam, baka mamaya niyan mga kapatid, kinakalculate na rin ng bansang China yung depositong langis dyan mga kababayan sa ilalim mismo ng West Philippine Sea mga kapatid. At tapos gagamitan na lang nila ng kanilang mga aparato para ma-extract nila yung mga langis dyan sa ilalim ng katubigan ng West Philippine Sea. Buti na lang talaga mga kababayan, nahuli po ito ng ating PCG. Tuloy. Ang nakakabahala lang is because it has the capability for deep sea mapping which can be used for submarine deployment as well. Diba mga kapatid? Delikado tong ginagawa na ito ng bansang China mga kababayan. Mamaya niyan mga kapatid, wala tayong kamuwang-muwang mga kababayan. Yung mga submarino pala nila, nandyan na pala lahat sa ilalim ng ating katubigan. Diba? Delikado yan mga kapatid kasi pwede po tayong i-backdoor dyan ng bansang China. Or mamaya niyan mga kababayan, kaya ginagawa yan ng bansang China mga kapatid. Baka kasi mga kababayan gustong iposisyon ng bansang China mga kapatid yung kanilang mga submarino dyan para sa kanilang planong pag-atake mga kababayan dito sa bansang Taiwan. Maraming possibilities mga kapatid. Pero ganun pa man, dapat mga kababayan hindi po hayaan ng Pilipinas yan yung mga ganyang ginagawa ng bansang China sa ilalim ng ating katubigan mga kapatid. Dahil tayo po ang malalagay dyan mga kababayan sa peligro pag nagkataon. Tuloy. May ginamit din ng China na kulay dilaw na aparato na hindi pa malinaw kung ano pero hawig sa na-recover na underwater drone sa Masbate nitong Enero. We really provided enough evidence that the Chinese government is really carrying out illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. Pero kung illegal, bakit kaya hindi kinumpiska ng PCG ang nakita nilang nakalutang na dilaw na aparato sa dagat? Magandang tanong. I'm not really sure whether it is unlawful or legal that makipagpauna kami i-retrieve yung yellow item na yun.
Pero mga kapatid, sa personal ko lang na opinion mga kababayan, meron pong karapatan ang Pilipinas mga kapatid na kumpiskahin yung mga ganyang gamit ng China. Lalo na't mga kababayan, ginagamit po yan ng China mga kapatid sa pang-iispiya. Medyo hindi lang ako agree sa sinabi ni Commodore J. Tariela dito na unlawful daw. Hindi siya sure mga kapatid kung unlawful ba yung mga ganyang gawain, di ba? Kasi nga mga kababayan, base sa aking paniniwala mga kapatid at pagkakaintindi sa mga nangyayari dyan, nasa loob sila ng ating teritoryo mga kababayan. Therefore, may karapatan tayo mga kapatid na kumpiskahin lahat ng illegal na mga kagamitan nitong bansang China na kung saan mga kababayan yung bang mga kagamitan na kahina-hinala, meron tayong karapatan mga kababayan sa aking paniniwala na kumpiskahin yan, lalo na't wala silang permiso mga kapatid na pumasok dito sa ating teritoryo at magsagawa ng mga ganyang klaseng exploration mga kababayan sa atin pong mga katubigan. Pero siyempre mga kapatid, expert sila J. Tariela, kaya hindi po natin pwedeng i-insist mga kababayan yung ating idea. Pero sa aking paniniwala kasi sa tingin ko may karapatan tayong kumpiskahin yan dahil illegal yan mga kababayan na pinasok ng China dito sa loob ng ating teritoryo. Hindi na nga sila nagpaalam mga kapatid, nagdala pa sila ng mga ganyang aparato. Ang tanong, para saan ba yan mga kapatid? Tuloy. Ang ginamit namang Chinese research ship na Tansuo 3 ang sinasabing pinakamalaki at pinakamoderno sa 7 o 8 Chinese research vessel na namonitor ng Pilipinas sa ating karagatan simula 2023. Tumigil ito malapit sa Burgos, Ilocos Norte noong Mayo 1 at nakalabas sa EEZ kahapon Mayo 5. Samantalang eksklusibong nasaksihan ng GMA Integrated News ang latest na pangahabol ng China nitong May 3 sa Rosul Reef at ang dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard nang habulin ng mga barko ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong May 2 malapit sa Sabina Shoal. Nangyari yan habang papunta ang mga barko ng BFAR sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea para magpatrolya. Pinagitnaan ng 2 higanteng barko ng China ang mas maliit na BFAR ship na BRP Dato Balinsusa, pati ng sinasakyan ng aming team na BRP Dato Rumapenet. Di na naawa ang China mga kapatid. Napakaliit mga kababayan ng ating barko. Tapos pinaligiran ng mga naglalakihang barko nila. Diba? Kawawa mga kapatid. Yung ating barko, napakaliit lang mga kababayan. Tapos kung maka-action itong bansang China mga kababayan, akala mo delikado yung barko natin samantalang napakaliit lang yan Tuloy. Dato Balinsusa, pati ng sinasakyan ng aming team na BRP Dato Rumapenet. Meron dito sa isa, sa kaliwa namin, meron pa dun sa kabila. Ang tanong ko lang dito, nung nangyari to mga kapatid, saan kaya ang Philippine Navy? Diba? Bakit walang escort ito ng Philippine Navy mga kababayan? Dapat sa mga ganitong senaryo mga kapatid, tulad nito mga taga BFAR, diba? Dapat ini-escortan to mga kababayan ng ating Philippine Navy. Diba? Dapat nakipag-coordinate din ng taga BFAR mga kababayan sa PCG at sa Philippine Navy nang sa ganon, diba? Hindi sila basa-basa nahaharas ng bansang China, tulad nitong nakikita natin dito mga kapatid. Tuloy. Talagang lumalapit sila ng sobra sa barko natin. Parang anytime pwede kami bungguin ng mga ito. Hindi man kami binangga at binomba ng tubig, tumirik naman ang BRP Balinsusa. Yun lang. Patay tayo dyan. Kamalas-malas naman talaga Hindi na nga na-escortan mga kapatid. Tumirik pa talaga. Namatay yung makina namin sir, namatay yung makina namin dalawa, overhead. Hindi na tumuloy sa ayungin ng BFAR pero nagawa ang ibang misyon nila gaya ng pamimigay ng supply sa mga sundalong Pilipino sa Lawak at Patag Island pati na sa Rizal Reef. Nagawa rin nilang kumuha ng sand samples sa sandbars sa Hasa-Hasa Shoal at Rosul Reef para masuri kung natural ang paglaki ng mga o kung may nangyayari ng reclamation doon. Lahat Sa madaling sabi mga kababayan, nalusutan pa rin ng Pilipinas ang bansang China. Diba? Dapat ganon mga kapatid. Huwag tayong magpadaig, huwag tayong magpadala dyan sa mga pananakot ng bansang China. Dapat kung ano yung mission natin, sa nasabing araw na yan, tuloy yan. Diba? Kasi nga mga kababayan, itong bansang China,
takot din to mga kapatid na gumawa ng kung anumang karahasan sa ating mga sa ating mga tauhan dyan. Diba? Kasi nga mga kababayan, kung uulitin pa ng bansang China, yung ginawa nila noon mga kapatid na kung saan may naputulan po sa ating mga sundalo mga kababayan ng daliri, abay, delikado mga kapatid. Minsan na pong nagbigay ng kanyang utos si President BBM na kung sakali man mga kababayan na maulit pa ang mga ganong senaryo mga kapatid ay gawin na ng ating AFP kung ano man yung tama mga kapatid para maproteksyonan yung ating mga tauhan. Tuloy. Ito pasok sa EEZ ng Pilipinas. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy. Samantala, sa oath Dapat talaga dito sa Chinese Embassy na to mga kababayan, i-abolish na po talaga yan mga kapatid. Diba? Biruin nyo lahat ng mga illegal mga kababayan nagawa na po ng China sa ating sa loob ng ating teritoryo mga kapatid. Pero itong Chinese Embassy mga kababayan, walang sinasabing dahilan. No? Hindi man lang magsalita mga kapatid kung ano ba talaga yung purpose ng ginagawa ng kanilang mga research vessel dito sa loob ng ating bakuran. Diba? Dapat dyan mga kapatid, i-abolish na nila yan bago pa pag-initan yan mga kababayan ng taong bayan. Diba? Mga kapatid, nagsasayang lang ng pera ang gobyerno para sa Chinese Embassy na yan. Malay natin mga kababayan, gobyerno pa pala mga kapatid ang nagbibigay sa kanilang mga budget yan, pagkain, kuryente, tubig. Diba? Tapos mga kapatid, tikom yung bibig ng Chinese Embassy na yan mga kababayan pagdating dito sa mga illegal na ginagawa ng bansang China. Kaya kung ako ang masusunod mga kapatid, i-abolish na yan. Wala din namang kwenta yan. Tuloy. oath-taking ceremony ng mga bagong promote na opisyales ng Philippine Coast Guard, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng presensya ng PCG sa ating mga karagatan. You are defining for the rest of the world the territory of the Republic of the Philippines. And having done so, you are defending that territory to stand the ground in stormy seas and never waver in what is right. Para sa GMA Integrated. Ito yung hindi naintindihan sa ating ng ating mga ibang mga kababayan eh. Bakit daw mga kapatid hindi natin ginagamit ngayon yung ating mga barkong pandigma dito sa mga ginagawang tawag nito pang-iispiya ng bansang China? Bakit daw hindi tayo pumapalag mga kababayan pagka ginaganito tayo ng bansang China? Mga kapatid, ang assignment po ng ating PCG, ulitin ko mga kababayan ang assignment po mga kababayan ng ating PCG at ng ating mga Navy mga kapatid is bantayan po yung ating teritoryo. Wala pong utos sa kanila mga kababayan na makipag-engage sila dito sa mga ginagawang provocation mga kapatid ng bansang China. Ang binigay lang pong order sa kanila mga kababayan na panatiliin yung kanilang mga presensya dyan sa ating karagatan mga kapatid. Pero kung dumating ang punto ng kagipitan mga kababayan at kinakailangan na talaga nating protektahan yung ating mga tauhan mga kapatid, nagbigay na rin ng utos si President BBM last 2024 mga kababayan na dapat gawin ng ating mga PCG at Navy mga kababayan kung ano yung nararapat gawin para maprotektahan yung kanilang mga sarili. Pero yung sabihin nyo mga kababayan na tayo yung magsisimula ng gulo dyan, ng enkwentro dyan sa West Philippines mga kapatid, hindi po pwede yan. Dahil hindi po tayo naghahangad ng gera. Ang sa atin lang dyan mga kababayan is bantayan, panatiliin yung ating presensya dyan sa may West Philippines mga kapatid. Nang sa ganon, hindi po yan tuluyang masakop ng bansang China. Hanggang dito na lang mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video mga kababayan para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid sa ating comment section patungkol sa inyong mga reaksyon. Hanggang dito na lang. Adios.